ang Diyos. Way back 1996, nang ako po'y nasa gitnang silangan. Related po ito sa ipapangaral natin, no? Natapos po natin yung 1 Corinthians 12, chapter 12, 13, 14, at ngayon po, tatahak tayo, mga minamahal kong kapatid, sa 1 Corinthians 15, kung hindi po nalilingid sa iyo. Kaya po nagte-testify ako. Nagpapatotoo ako sa panahon na yun, 1996, nang may isang tao na hindi ko kilala na nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. Kung maaalala niyo po, no, 1 Corinthians 12, mga iba't ibang kaloob ng Diyos. Ngunit pinagtibay ni Apostol Pablo po in 1 Corinthians 14 na ang bawat mananampalataya ay magsalita ng mensahe ng Diyos. Yan po ay iba't ibang propesiya ng Diyos na darating po tayo, ipapaliwanag natin kung bakit ba nabuo ang iglesia, ano ba ang pinagmulan ng iglesia. Ito'y basta na lang ba itinatag ng mga taong gustong magtatag ng iglesia? Hindi po. Ito'y naitatag dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Nang marinig ko po ang ibinahagi sa akin na salita ng Diyos ng taong hindi ko kilala, doon na po tumakbo ang aking buhay. Naging masalimuot ang aking buhay. Hanggang sa ako'y umuwi ng Pilipinas for good. Nakilala ko ang Diyos, pero wala akong trabaho. Parang hindi po makatotohanan, no? Nakilala ko ang Diyos, wala akong trabaho. Dapat pinagpala ang buhay ko. Nakilala ko siya, pero wala akong hanap buhay. Kung magte-testify ako sa harapan ng maraming tao, bakit ganon, Kuya Ed? Tumakbo po, no, sa madaling kwento, tumakbo ang aking buhay. Pag-uwi ko ng Pilipinas, nagpadala sa akin ng Diyos ng hindi ko mga kilalang tao. Christian ka pala. Sabi nila, Christian daw ako. Bakit hindi mo itry na bumisita sa aming iglesia? Ganun po yung tinak ng buhay ko. Hindi po yun 1 taon, 2 taon, 3 taon. Mahabang panahon po yun habang nasa Pilipinas ako. Nakikipagbuno sa iba't ibang trials, problema sa buhay. Kilala ko ang Diyos. Pero wala akong ikabubuhay. Wala akong hanap buhay po. Tumakbo po yan, no? May mga kapatiran, no? May mga pastor na hindi ko naman sila kakilala. Pero pinagtiyagaan po nila ako. Tinamnan po ako sa gitnang silangan. Doon ako tinamnan ng binhi. Seed of faith. Binhi ng pananampalataya. Pagdating ko sa Pilipinas, hinarbes ako ng mga hindi ko kilalang tao. Inani ako kaya titignan niyo po yung mga ipinapangaral sa Bible. Iba ang nagtatanim at iba ang umaani. Pero po, iisang gawain sila. Inani po ako sa panahon na ito. Maliit lang ang church natin. Pag ganun lang tayo, may mga pastor, misyonaryo. Ano po, na lumapit sa akin sa iglesyang iyon.
ng mga kapatiran, ng mga pastor, leader ng church. Kuya Ed, sama ka sa amin sa jail. Kuya Ed, sama ka sa mission. First mission po na akin pong sinamahan ay ang mission Masbate. 2,000 years. Years 2,000 po yun, no? Masbate. Related po to. Tignan niyo po yung testimonyang ito, no? Sa ating pag-aaralan po. Second mission, Island of Simara Island, Romblon. Pagmasdan niyo po yun, isa larawan niyo po, no? Third mission, Coron, Palawan. Napakarami na po, sunod-sunod na po yan, no? Habang yung panahon na yun, hindi ko po alam, ha? Hindi ko alam ang direksyon. Bagito po ako, eh. Basta sumasama lang ako. Ang lugar po ng jail dito, yan na po, tumakbo na. Habang nagmi-mission ako, tawid dagat. Mga bulubundukin na po. Alam po yan ng mga kapatiran na sa panahon na ito ay narito pa. At buhay. Ang ilan siguro po ay nangamatay na. Makikita niyo po yung sa pag-aaralan natin. Yumaon na po. Pero nakasama po natin sila, eh. Kung titignan niyo po, iyan po ang pag-aaralan natin, mga kapatid. Kung saan tayo gustong dalhin ng Diyos. Sige lang. Sunod lang tayo sa Kanya. Kasi po pinagbili niya na yan sa Kanya mga disipulo, sa Kanya mga alagad. Instruction ng Diyos yan, no? Follow me. Narinig niyo po ba yung instruction ng Diyos? Sunod ka lang sa akin. Ang Diyos po ay nasa harapan ko. Amen? Nasa likod po ako ng Diyos. Kaya po, magtitignan niyo po ang mga preacher, no? Ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Iyan po yung pinagtitibay nila sa kanilang buhay. Na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nasa aking harapan. Matibay na muog. Tanggulan sa lahat ng sandali ng buhay. Yan po ang istorya ng aking buhay. Hanggang ngayon po, ano po, kaya po ako'y lubos na nagpapasalamat, no, sa patnubay ng Diyos. Ang banal na espiritu na pinagkaloob sa bawat mananampalataya na siyang nagbibigay, no, sa atin ng patnubay. Lahat ng iniisip natin, sinasabi, siya po ang nagkukuman. Now, mga kapatid, are you willing to listen, obey, and follow? Say amen. Opo, yung mga nagsisagot pong yan, ha? Tignan niyo po. Huwag po kayo matawa. Yung mga nagsisagot na yan, narinig po kayo ng Diyos. Amen, ha? Tignan niyo po, ha? Okay. John 14:16 says, kung gusto daw po natin sumunod, keep my command. Yan po, no? Panghawakan niyo po yan, ha? Okay, bago po tayo, salamat po, ha? Salamat po, yan po, diyan tumakbo ang aking buhay, oh. Praise the Lord, ha? Parangalan ng Diyos. Manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming pararangalan. At nais namin, Panginoon, sa tuwina na ikaw po ang naluluwalhati. Hindi ang sarili naming nalalaman o sinasabi naming mahusay ako. No, ayaw mo yun, Panginoon. Ayaw mo yun na nagmamalaki kami, bagkos ang nais mo po ay magpakumbaba kami.
Yan po isa sa iyong mga tinuro sa amin. Kaya po sa umagang ito, makakitaan kami ng mga isipan at pusong mapagpakumbaba. At hinihiling ko rin, Ama, bilang pag-amin namin, kapos ang aming nalalaman, hindi po talaga namin nakikita yung tunay na malalalim na daan mo. Kaya po naitatag ang iglesia ang iyong mga salita. Kaya po, hinihiling namin, sama-sama kaming humihiling sa iyo bilang katawan ni Kristo ng COG Bacoor. Gabayan mo po kami. Banal na Espiritu ng Diyos, turuan mo kami, Ama. At wag mo pong hahayaan na basta namin maririnig lamang ang iyong buhay at mabisang salita. Pagkos, may apply namin ito. Maisabuhay namin ito para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang pag-aaral namin ng iyong buhay, mabisa at banal na kasulatan. Sa iyo po ang karangalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, kumusta na po kayo, ha? Pakita po natin to, no? Ano ba to? Parang liwanag ba to o octopus? Imagine niyo lang po. Yan po. Pakita natin ang title. Kapatid na Luke. Yan. Chapter 15 po, ha? Pag tinitignan niyo po, no, sa Biblia, Matthew, Mark, Luke, and John. 4 na aklat ng gospel. Ebanghelyo, ito naman po, no? Titignan natin. Ebanghelyo, titignan niyo po yung buhay po nila Peter at saka buhay po ni Pablo, ha? Malayong panahon po yun, ha? At sila po'y pinagsama-sama din sa Book of Acts. Baka po meron sa inyong Nathaniel dyan. Bernabe. Ano po, mga kapatid? Ito po'y sa panahon na namulat si Saulo bago po naging Pablo. Natatandaan niyo po ba yan? Saulo, Saulo. Yan. Narinig niyo na po yan, no? Isinulat po ito ni Apostol Pablo nang baguhin ng Diyos ang kanyang buong pagkatao. Sapagkat narinig niya po ang salita, ha? Kung natatandaan niyo po yun, mga kapatid. No po, sa road of Damascus, papasok po siya ng Jerusalem noong mga kapanahunan na yun. Naglalakad si Saulo. Kita niyo po yung liwanag, ha? Kanina po, no? Yan po yun na-encounter niya. Isang nakakasilaw na liwanag na halos hindi niya makita, hindi niya mapagmasdan. Sa madaling kwento. At narinig niya po, ano po ang narinig niya? Ang salita ng Panginoon. Titignan niyo po yan, mga kapatid, no? Mga humahayo. Sikapin po natin, ha? Puputulin ko lang po, no? Sikapin natin na marinig ng tao ang salita ng Panginoon. Amen po ba? At ito po ang magbibigay ng kaliwanagan sa isip, sa puso ng isang taong makakapakinig ng salita ng Panginoon. Ano po ang tugon ni Apostol Pablo nung marinig niya ang salita ng Diyos? Mga kapatid, ano po ang tugon ni Apostol Pablo? Ano po yun, Panginoon?
Panginoon kaagad. Tingnan niyo po ano? Ano po yun, Panginoon? Kapag narinig niyo po ano, yung mga salita ng Panginoon, tumugon si Apostol Pablo dahil narinig niya ang salita ng Panginoon. Okay. Sa title po na ito, makikita niyo po may dalawang mahalagang salita. Sabi po sa mga unang talata, tingnan niyo po ang pagkamatay ni Kristo, binabanggit po diyan no, sa ating pong title, at muling pagkabuhay. Yung approach po, tignan niyo ha, ni Apostol Pablo, titignan niyo po yun. Mga kapatid, ngayoy ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Yan po yung bit na mga nag-share ng salita ng Diyos. Yung mga LOL leader natin, no? At yung mga sumusuporta sa iba't ibang gawain po ng Diyos. Bit natin ang magandang balita. Ipinangaral ko sa inyo, iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. The evidence of our faith. May pinangahawakan po yung mga humahayo po, no? Ipinamamalita nila ang magandang balita. Kumpiyansa po, kailangan. Confidence tayo. No, glory to God. Evidence of our faith, ang magandang balita. Kanina po, no, napagpala tayo lahat ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos sa iglesyang ito. Minumulat tayo. 7 Peace of the Lord. Lahat gusto niya malaman. Ano po, para bagang tayong pinapakain ng Diyos ng masaganang pagkain, mga kapatid. Para tayo lumulusog, lumalakas, nagiging karunungan natin ang mga katuroang ito. Ang magandang balitang inyong tinanggap na naging saligan ng inyong pananampalataya. Pangalawang talata, Brother Luke. Tingnan niyo po dapat pinanghahawakan natin ito. Confidence tayo. Tingnan niyo po ang verse 2. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Nakikita niyo po, may positive, negative. Negative po. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Negative, positive po. Alam po Alam ng Panginoon. Nasa isang iglesia, meron talagang maunlad. At meron naman pong mababaw. Pero hindi naman po huli ang panahon, mga kapatid. Sinisikap ng mga leader, no, kabilang ng ating senior pastor, ng kanyang may bahay na fully equipped. Equip maging ako, ini-equip. Ang mga leader, ini-equip. Tayong lahat ay ini-equip ng iglesyang ito. Ibig sabihin po, ayaw niya magpabaya. Na gano'n na lang, a-attend tayo, no? Sasamba tayo. No? Akala po ng ibang mga mananampalataya, yung pag-awit natin ng mga awiting papuri, no? Maging ang pakikinig po ninyo ng salita ng Diyos ay isang pagsamba sa Diyos. Amen? Isang pagsamba po yan. Dahil sa ating pananampalataya
Sabi po sa verse 2, maliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsabalantaya. Verse 3 and 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga, mga kapatid, sa lahat ang tinanggap ko rin. Tingnan niyo po yung acceptance po ni Apostol Pablo, ha? Sa salita ng Diyos, ha? Ulitin ko lang po, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat na tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Talatang 4, inilibing siya, masdan niyo po, no? Bilang tao po, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Tuloy-tuloy lang tayo, brother. Verse 5. No, mahaba 'to, no? Babasahin lang po natin, no? Tapos po, mga kapatid, ha? At lilikumin natin, no? Yung mga talata para magliwanag po sa atin, no? Medyo matagal nga lang po ito. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya ay nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Tuloy lang po. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Tingnan niyo po, sinasabi ng scripture. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Amen po ba? Subalit, patay na ang ilan. Yan po yung binabanggit ko kanina. Praise the Lord. Alam ng Diyos, no? Na meron na talagang namayapa. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay nagpakita rin siya sa akin, kay Apostol Pablo po. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Yan po yan lumang pagkatao ni Apostol Pablo, kaya niya nabanggit ni talaga karapat-dapat Inusig ko ang iglesia ng Diyos. Tuloy po, verse 10. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sinuman sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kung hindi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Napakababa po, no? Dati napakamataas ni Apostol Pablo. Nagpakumbaba siya. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin. At ito, ang susunod po, ang inyong pinaniniwalaan. Okay, ha? Ngayon, sige po, tuloy na po tayo. Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Negative, positive. Hindi po, ha? Talagang hindi po mawawala yan, no? Sa mga humahayo po, no? May sasalungat po talaga sa inyo yan. At least hindi po nagkulang ang salita ng Diyos, no? Nasabihan na tayo, nabigyan na tayo napapaalalahanan na tayo ng Diyos. Okay, sunod, 13. Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya.
Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Susuriin niyo po yung mga dumadaan sa inyong salita ng Diyos. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hallelujah. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na mulingang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Yan po, no? Papurihin ang salita ng Diyos. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Hallelujah. Talatang 23. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Talatang 24, at darating ang wakas. Kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian ng Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ano bang mga kaaway na ito? Susunod na talata, ang kahuli-huliang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kasalanan. Mga kapatid, purihin ang salita ng Diyos. Talatang 27, sinasabi po sa propesiya, sa scripture, mga kapatid. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos, na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Susunod. At kapag ang lahat ng nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos Ama, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli
ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? Amen. At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Sabi po ni Apostol Pablo, no, nakikipaglaban po siya dahil sa kanyang pananampalataya. At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Susunod. At bakit pa kami, na-mention na po natin. Verse 31, walang araw na di ako nabibingit sa kasalanan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Susunod. Kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay. No? Hindi po hayop ang kalaban po dito ni Apostol Pablo. Ha? Hindi po animal. Tao po, mababangis. Okay, tuloy po tayo. Talatang 33. Mabuti pa sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Tingnan niyo po, physical na lang daw, sabi niya. Ha? Inaalis na ni Apostol Pablo ang spiritual. Mabuti pa sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Huwag kayong paluloko. May mga babala po, mga kapatid, ha? Kasi po may mga ma-encounter kayo na sasalungat sa inyo. Mga huwad na nangangaral ng salita ng Diyos. Huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Very practical po, mga kapatid, ha? Baka po meron tayong makasama po na mga taong sumasalangat, no? Sabi niya, huwag kayong paloloko. Tandaan po natin, no? Nagbigay ng patnubay ang Diyos na siyang mag-iingat sa atin. Ang salita ng Diyos. Huwag kayong paloloko sa masasamang kasama at nakakasira ng mabuting pagkatao. Talatang 34. Listen, church. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Napakabuti po ng salita ng Diyos. Laging nagpapaalala siya, no? Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng kanilang uri ng katawan nila? Totoo naman po, no? Tignan niyo po, no? Maaring payat, maaring mataba, di ba? Sexy, no? Slender. Yan po yan, no? Mga katanungan yan, no? Oh, meron po yan. May encounter niyo po yan kapag kayo humahayo. At dala-dala niyo po ang magandang balita ng Diyos. Subalit may magtatanong po sa inyo mga kapatid, kaya ini-equip tayo ng Diyos sa salita niya. Susunod. Ang sagot po ni Apostol Pablo hindi masyadong masakit sa mga tanong na na-encounter niya po sa mga taong sumasalungat. Verse 35, subalit may magtatanong, paanong bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Sagot ni Apostol Pablo, hangal. Masakit po kung gagamitan natin po ng
ibang word o pananalita ang salitang hangal. Kayo na lang po ang magbalanse, ha? Kayo na lang po ang magbulay-bulay. Pero mag-iingat po kayo, ha? Ako po, hindi ko po sinabi. Mulat sa po. Sigurado po, mapapaaway ako. Wala pa nga po akong sinasabi nung kapanahunan na yun. Tatutukan na po ako 2 beses, twice ng baril. Mabuti na lang po ipinaputok sa itaas. Purihin pa rin po ang Diyos, ha? Pwede pong anytime itutok sa akin eh. At sa akin ipaputok eh. Pero sa taas niya po tinutok. Pang pang. 2 bala. So salamat sa Panginoon. Kaya po pinapatatohanan ko, nasa harapan ko ang Diyos eh. Ikinuman po tayo ng Diyos na follow me, sunod ka lang sa akin. Hindi pwedeng pag sinabi ng Panginoon na follow me, nasa likuran natin ng Diyos. Hindi po. Nasa harapan po yan. Pinagtibay po ng salita ng Diyos. Na siya po ang magbibigay ng protection sa atin sa lahat ng ating iisipin at sasabihin. Subalit, yan po marami po, ano? Susunod kapatid. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki. Pagmamasdan niyo po yung binhi sa pagtatanim natin, hindi siya malaki talaga. Papakita po dyan sa mga talatang yan. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi. Tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Basta niyo po yung pag-aaralan natin, maigi po yan. Huwag lang tayo mag-apura. Huwag natin bibilisan po para po magliwanag ito. Okay, sunod, kapatid. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi, binigyan niya ng angkop na katawan. Ilagay po natin yung ating sarili. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao. Ang galing ng salita ng Diyos na. Nabubuksan niyo yung atin, nagiging matalino po tayo. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit. Amen. I agree po ako dyan, At mayroon namang katawang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Hallelujah. Iba ang liwanag ng araw at iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang ningning ng mga bituin. At maging ang mga bituin ay magkakaiba ng ningning. Ang ningning. Tignan niyo po, ang galing ng Diyos. Napakagaling ng Diyos po. Purihin ka, Panginoon, salita mo. Yan po, tuloy lang po, tuloy. Yan. Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan, mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Ulitin ko lang po, balik pa tayo dyan. Walang karangalan at mahina ng ilibing. Dalawa pong binabanggit dyan. Isang physical at spiritual, mga kapatid. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Spiritual.
Okay, tuloy. Inilibing na katawang physical, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Hallelujah. Kung may katawang physical, mayroon ding katawang espiritual. Dalawa po, no? Kaya ipinangaral po yan sa bayang Israel. Sa panahon na sila po ay bumabagtas sa ilang. Sinabi po yan sa Deuteronomy na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salita na namutawi sa labi ng Diyos. Mga kapatid, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Ulitin ko lang po, 44, inilibing na katawang physical muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang physical, mayroon ding katawang espiritual. Talatang 45, Brother Luke. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Oh, mayroon po nagpapatibay talaga, no? Sa mga propesiya po, no? Ganito ang sinasabi sa kasulatan, Scripture. Ang unang tao, sino po? Si Adan. Ay nilikhang binigyan ng buhay. Teka muna, Brother Luke. Okay, thank you. Ang huling Adan ay ang Espiritong nagbibigay ng buhay. Dalawang pangalan, ano po? Isang physical, isang spiritual. Spiritong nagbibigay buhay ang salita. Amen ha? Tingnan niyo po, kung buhay na buhay at malakas ang mga Kristiyano, nagbababad po tayo. Nagbababad tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Ate Lily, self-study. Di lamang nasa church tayo, sa mga maliliit na gawain, doon lang tayo nakakakain, nakakarinig ng salita ng buhay. Meron din naman tayo, no, yung mga pinaprivatize natin. Sa panahon na nasa atin tayo mga kwarto, ikaw at ang Diyos. Nilinilay-nilay natin, pinagbubulay-bulayan ang buhay at mabisang makatotohanang salita ng Diyos. Okay, ulitin po natin. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao ay si Adan at nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Okay, tuloy, Brother Luke. Ngunit hindi nauna ang spiritual. Ha? Tingnan niyo po. Hindi nauna ang spiritual. Ang physical muna bago ang spiritual. Kaya binanggit niya po, physical muna. Tinapay. Hindi lamang daw nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng tinapay. Physical. No? Kinakain. Kundi sa bawat salita na namutawi sa labi ng Panginoon. Yan po yan, no? Dalawa, pagkaing pangkaluluwa ang salita ng Diyos. Amen. Kailangan pinapakain natin ng solid na salita ng Diyos. Kaya hindi po tayo manghihina, mga kapatid. Bagkus, pinalalakas tayo. Yan po ha, ngunit hindi na una ang spiritual, ang physical muna bago ang spiritual. Okay, talatang susunod, ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Lagay po natin yung ating sarili, physical. Yung ating mga katawang ito ay lupa, alabok. Isinilang sa alabok, babalik sa alabok, mga kapatid. Ang pangalawang Adan ay mula
sa langit. Physical, spiritual. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Talatang 48. Ang katawang panlupa ay katulad na nagmula sa lupa, ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit. Amen. Kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Amen. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Uunawain po natin yan, ha? Hindi daw po, ha? Para malaman po natin kung tayo po ay namumuhay physical lang at wala ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Laman at dugo lang po yan. Wala tayong magiging bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Talatang, praise the Lord, purihin ng Diyos. Sakto lang po. Sakto. Hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Talaga pong mahiwaga ang salita ng Diyos, no? Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Napakabuti po ng Diyos. Kailangan mabago muna ang ating pagkatao. Sa isang saglit o isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Nabanggit po ito. Amen po ba mga leader? Na? Kanina po, ano? Tatarot! Trompeta. Tingnan niyo po, no? Sapat-sapat po talaga ang biyaya ng Diyos sa iglesyang ito. Lahat po kailangan malaman natin, no? Yung mga symbolism po ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Twice po sinabi niya, babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok, ito po, pag inilibing to, bulok po ito. Inilalagay po sa ilalim ng lupa. Ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan. Hallelujah. Matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Talatang 55, nasaan o kamatayan? Tingnan niyo po yung binabanggit ni Apostol Pablo. Ano po, wala siya nung kapanahunan na yun, pero tignan niyo po, naisasalaysay niya because of the Word of God. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Pagmasdan niyo po, kung ang tao po patuloy pa rin namumuhay sa kasalanan, nasa kanya po ang kamandag ng kamatayang espiritual. Kaya po binibigyan tayo ng babala sa mga una pong talata. Baka po tayo nahahawahan sa mga nakakihalubilo nating tao.
Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Sa talatang ito, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Ayaw talaga ng Panginoon ang kasalanan. May kabayaran. Ayaw niya po ang kasalanan. Na mabahiran tayo ng kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Nalalabing 2 talata. Sabi ni Apostol Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Amen na pagtatagumpayan po natin ang sanlibutang ito. Sapagkat dahil sa salita ng Diyos. Sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Huling talata. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. At huwag matinag, maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Narinig po ba natin yan? Huwag po natin sayangin ang mga pagkakataong ito, mga kapatid. Lumilipas ang panahon. Sabi po maging masipag kayo. Kasama po ako doon. Palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal. Para sa Kanya, sakto lang po, 11:30. Tayo po tayong lahat. Purihin ang Diyos, Okay,